Hello guys, welcome back sa channel natin, no? Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload guys, no? Kasi medyo maraming events sa buhay ngayon, no? At gawa na lang natin ng topic nun, no? Kasi medyo about sa mga ano naman yan, no? Personal experience naman natin, no? As a nurse. But then now, no? Nabitin tong topic na to actually about sa maintenance na itong Montero Sport. So now guys, kakatapos lang natin ng trabaho, no? So medyo matrabaho ngayon guys. Nagsisurge siyang nag-surge dahil nga nagbaha. Maraming may lepto, no? Tapos nandiyan naman yung dengue, no? Kaya hindi tayo nakapag-upload agad, no? Medyo busy tayo. But then guys, pag-usapan natin yung maintenance nito, no? Kasi last week nag-PMS ako, ang napili natin is si Shell Pilipinas, no? Pa-PMS tayo, meron silang promo, no? Yung change oil nila guys is meron silang discount basta meron kang Shell Asia na app, no? So yun lang naman ang kagandahan sa Shell, no? Bukod sa yung langis na gagamitin is talaga namang kumbaga is pagtitiwalaan mo, no? Kasi Shell yan, no? And in my personal experience guys, kapag nakapag-change oil kayo, no? Let's say kahit na mapamotor, no? Ako before yung sa NMAX ko, no? Magamit ako ng mga iba-ibang klaseng brand, no? Pero when it comes sa Shell, wala tayong masabi guys. Talagang talaga maganda talaga yung quality guys. Ramdam mo agad pag takbo mo, iba yung arangkada, no? Parang smooth na smooth. Previously kasi guys, nag-PMS tayo sa Casa and inabot tayo ng nasa kasi lang naman yun yung initial nila, and meron silang promo na pwede mo nang ipapuli synthetic guys. So that time syempre pinili natin na ipapuli synthetic na yung ating yung ating engine. Maganda rin yung takbo guys, kasi naitakbo namin yun right after nagpunta kami ng Pagudpod. And in my experience yung pag-change nila, parang hindi ko naramdaman yung hinahanap ko, na parang nag-iba yung takbo. Parang mas gumanda, mas naging less yung vibration ng engine. Wala akong masyadong naramdaman ganun. Mamaya ipapasok ko yung theory natin dyan guys. But then yung ating experience, no? Kasi nga pinagpilian ko talaga guys, kasi merong rapid, no? Merong rapid na tinatawag, and then meron ding kung gusto mo yung merong mga nagpo-post, no, like sa mga Muñoz Automotive, mga ganyan. Bibigay din sila ng mga promo guys sa pag PPMS ng kotse, no? Ang ko lang is napili ko yung Shell kasi bagong bukas ng tong Shell na to guys. Ipipin ko sa comment yung location. Pero sa mga taga Caloocan, no? Caloocan na Botas and Malabon Park, ito yung malapit sa Fisher Mall Malabon, guys. So yun yung bagong Shell na tinayo doon. So may promo sila, actually may libre pa nga silang parang captain seat ng ng yung pang camping, director's seat pala, director's seat na kulay red, no? May nakalagay yung Shell. Yun guys, isa lang yung sa mga promo nila, pero minsan may mga promo sila, free car wash, under wash, ganyan. So panalo talaga, bukod pa sa discount mo na sa oil, no? Kasi may discount ka pa sa oil. And pagpipilian mo, ang pinili kong langis is yung Shell na 5W30 na pang SUV. So talagang pang SUV siya. So marami tayong nakikita ganun na ibang vlogger na pinipili nila yun, yung change oil na yun. And yung gamit nilang oil filter is yung Japan, yung big
common na yan yung week guys. Kung noon pa lang is mahilig kayong mahilig kayong magpa-change yun sa aside from kasa, no? Kasi yung actually guys, yung Toyota namin before, parang twice lang namin yung dinala sa kasa. So may risk ba? May risk talaga syempre. Una, magpapa-PMS ka, yung inisip mo yung mabuboid yung yung warranty. Totoo naman yun guys, meron talagang kaya dapat kung nakapag-decide kayo, no, kasi maraming factors. In me, ang biggest factor syempre yung budget, no, kasi nagpa-quote muna ako guys, no, nagpa-quote ako ng magagastos ko sa change oil, and bago pa kasi to guys. 'Di ba nakaraan, kung masusundan niyo yung vlog natin, nagkaroon to ng ABS service required. So nung nag-canvas tayo sa kanila, medyo alanganin kasi doon pa lang sa pag-check, OB2 nila na yung reader, 2.5 na agad yun. Tapos alanganin pa yung warranty mo kapag nginat-ngat ng daga, hindi nila sasagutin. So ganoon naman talaga guys, part of business yon. Kaya doon na lang tayo sa pinaka best na mapupuntahan ng pera natin. In my case is nagpagawa nga ako doon sa 6 Performance, no? Nakita ko sa Montero Group na very recommended yung yung automotive na yun, na parang kasa, no? Magagaling sila guys, no? Very recommended talaga yan sa mga Montero owner. Bakit ko pinili si Shell? Kasi guys, no, yung langis kasi talaga nila, yun ang una sa nagpa-factor, no. Alam ko talagang totoo yung ilalagay na langis. Hindi ko naman sinasabi na yung pagpunta ka sa Rapide or sa Mitsubishi is lahat yan guys, no, may quality control yan syempre. Pero kasi nga, dahil nga yung Shell is kilala siya sa oil and anything, no, talagang may bibigay niya yung hinahanap mo talaga, no. In my experience, kasi nakapag-change na tayo before ng yung Toyota natin, na naglagay tayo ng polysynthetic ng Shell, nag-iba talaga yung takbo tumipid sa gasolina. Pero kalakip nun guys, no, pag kayo change Shell kayo, dapat na palitan din yung air filter nyo, yung in this case naman, chinek nila, meron silang 14 point na i-check sa kotse. So kasama yung oil filter, parang lahat good, no, aside from engine coolant, yung kulay blue, medyo low na, dinagdagan nila. Yun ang maganda sa Shell guys, train din naman sila, no. Yung mga usually tinatanggap din naman sa mga kasa, yung mga galing Dumlao, no, TESDA, dun din naman galing yung mga certificate nila. And then nagtanong din ako doon na aside from yung qualification nila bilang mekaniko doon, tinrain pa sila na Shell, no, about sa pag-PMS. Kaya nga lang naka safety hat sila doon. Tapos dati pwede kang tumingin-tingin, ngayon bawal. Sisilipin mo lang doon sa parang waiting area nila, sa parang may cafe area sila doon mo lang sisilipin. Maganda guys, mabilis din. Hindi ko na dinocument kasi hindi tayo nakapagpaalam doon sa management na magbablog tayo doon, no? Kaya ang ko lang is ira-rundown ko lang yung comment ko and yung nagastos ko doon guys. Ang quote sa atin sa kasa is guys, no, around 14 plus, so nasa 15k yung 10k nila na na PMS. Ang quality that naman na nabibigay nun, syempre top notch yun, dahil nga alam nila yung ginagawa nila. And then yung warranty mo hindi mabuboid, di ba? Yun yung good side nun guys. But like I said nga, no, syempre may kanya-kanya tayong reason, no. And for me lang naman guys, no, disclaimer lang, no, bago yung sasakyan mo guys ikaw yung gumagamit niyan unless lemon yan, no, may problema talagang delicate. Yung mga bumibili ng second hand, no, may mga marunong tumingin guys, yung mga talagang yung bumibili ng second hand, talaga parokyano na second hand, basta makita lang nila na okay yan guys, no, talagang yan, sabihin ko sa inyo magchi-change oil lang yan sa mga Shell din, no, papacheck lang nila siguro 1-2 at a time, mga ganyan. Pero
ang kagandahan niyan is alam ng mga tao yung ano nila, napipiliin nila na kung sino yung magpi-PMS sa kanila, no? So in my case, tinitingnan ko lang rin yun kasi hindi lang naman ako isang beses nagpa-PMS, no, sa Shell. Actually, nung na-experience ko yung yung nila, change oil nila, no, talagang okay din. Talagang mararamdaman mo na maganda yung langis talaga, guys. Totoo, maganda talaga yung langis. So magkano nagastos ko? Kalahati, guys. Kung 15 yon ang nagastos ko sa Shell, yung kanilang 7 liters kasi 7.5, so 8 liters yung binili ko. Basta ang less, no, kasama pa yung car wash. Sa car underwash nila, parang car wash underwash is nasa 700. Syempre sinabay ko na lang din kasi may discount naman ako, parang yun na lang din yung pre ko. Aside from director's camping chair, no. Kumbaga, ginrab ko na lang yung kasi una bago yung facility nila, guys. Kung mag-google nyo yan, yung Shell dyan sa may malapit sa Fisherman, ilalagay ko yung link sa baba. Sa mga taga Caloocan dyan, mga taga Malabon, no, Nabotas area, so recommended dyan, guys, sa mga naka-Montero dyan. Hindi lang Montero, no, yung mga titos natin dyan, no, na mga naka-Innova, Fortuner. Actually may kasabay ako, guys, that time, isang Hilux tsaka isang Montero, tsaka yung isa naman yung kakatapos ng yata Grandia, guys, no. So dun pa lang, no, makikita mo na marami nagtitiwala sa mga ganyan, guys, no? Hindi siya hausyaw, kumbaga yung binabayaran mo talaga sa kasa is yung warranty, yung name ng ano mo, no, ng brand ng ano mo, ng kotse mo, no. So isa yan sa mga binabayaran mo dyan, guys, no? Pero kasi nga, kung tatanungin nyo ako, no, pagka change oil, no, tapos binugahan yung mga cabin filter, yung air filter, yung airbox, no, sabihin ko sa inyo, guys, ito ano ko na lang, no, disclaimer lang din, yung ano to, nung 1K na change oil siya sa kasa, no, sa Mitsubishi, hindi ko naramdaman na ano, guys, yung ano na parang pinilitan yung langis. Hindi ko alam kung talaga full synthetic ba or ano, kasi yung vibration niya same lang nung una ko nakuha. But then nung nag 10K nga to, tapos din na ako na nakapag-decide kami, no, na doon kami mag PMS, no. Guys, sabihin ko sa inyo, parang nawala yung vibration. Ito talaga, pag anong palatandaan ko, hindi siya ma-vibrate, and talagang nag-iba yung takbo. Sabi ko parang mas ano to, in the next video, no, talagang gagawa tayo ng ano, yung about sa ano naman, guys, about sa naging matipid kasi siya. Actually tumipid siya sa gasolina sa diesel, no. So yun ang isa sa mga naging benefit nung nag-change oil ka ng ano, no, ng maganda yung langis, guys. So in my case, maganda yung langis ng ano, ng Shell, no. Talagang masasabi mo na pag nag-Shell ka, at least hindi ka na daya dun sa langis, no. Kumbaga maayos yung makukuha mong quality ng langis talaga. So syempre titingnan mo, may CCTV pa nga, guys, kasi nga bawal tumingin, di ba? Plano ko sana bibidyohan ko, bawal tumingin daw, may bago na silang protocol, pero merong salamin, then merong CCTV, guys. So anong inaano nun, ibig sabihin nun, okay siya kasi, di ba, transparent, makikita mo. So kung magpapa-PMS ka, pag-aralan mo maigi, no, kung ano ba yung priority mo. Kung medyo natatakot ka ba na na siyempre iba pa rin yung security na malalaman mo na may warranty pa to, no, hanggang ganito, hanggang ganyan. Iba pa rin yun, guys, no, na meron kang nararamdaman ng security. Kaya nga tayo bumili ng bagong sasakyan, kasi ayaw mong tumirik, ayaw mong masiraan ka. Actually hindi lang moto ko noon nung kumuha kami ng brand new car, no, yung una naming car ng asawa ko, no. So
Kasi nga galing kami sa mga second hand na sasakyan, mawawala yung anxiety mo, no, na titirik yung sasakyan. Ganon din naman guys pag nagpi-PMS ka, no? So parang sa mo pagkakatiwala yung kotse mo, no? Hindi din naman natin mapapasubalian na magandang quality sa Shell guys, kasi nag-aral din yung mga yan. Hindi naman yan mag-hire, no, ng ano, kasi malaking corporation din yan guys, no? So yun lang naman ang masasabi natin na isa sa mga benefit, no, yung maayos yung trabaho nila. Kasi like I said, trained sila guys, trained, no? Maayos yung pagkakaano nila, yung kumbaga, yung actually tinanong ko nga talaga guys, tinanong ko, ang sabi galing din daw siya dun sa ano. So sige, total din na naman, galing daw sila sa ano, Kasa, no? Galing sila ng trabaho, no, sa isang kilalang brand, no? Actually yung pinaka-reliable na brand na lang guys, meron kasi magbanggit pero doon siya galing yung mechanical, kasi na-interview ko. So shoutout sa iyo sir, may mekaniko dyan. Yun, kumbaga yung quality na hinahanap mo, same lang naman guys, no? Dali yung mga grease monkey na tito dyan, yung marunong mag-change yun, marunong sila makakapagsabi niyan guys, no? Kung kasi bago sa sakyan mo kung maayos ka rin naman gumamit, no? Hindi mo naman actually, lalo kung private car nga, yung mga TNBS, di ba? Alam mo kung paano mo hinahandle sa sasakyan mo. Yung TNBS, takbo na takbo yan. Pero pag alam mo yung gamit mo ng kotse, alam mo na maganda yung quality ng sasakyan mo kasi ikaw yung gumagamit, di ba? Lalo pa yung personal drive mo lang, no? Trabaho, trabaho, bahay, opisina, kumbaga parang yun lang yung tinatakbo mo, no? So mas lalo pa yun. So pinasilip natin lahat guys, no? Pinasilip natin yung lalim, kumingat ka ng daga, wala naman. Isa sa maganda nun, na check nila lahat. So ikaw, anong pipiliin mo? Magkakasa ka ba? Kukuha ka ba ng other yung magpi-PMS, no, na qualified, or marami parang iba na hindi ko naman sinasabing fly by night, pero kilalang mga rin, no, kumbaga may mga nagte-testify na doon nagpapagawa, like yung guys, kung shoutout, no, kung may nakapagpaano na rito sa 6 performance, no, kasi ako isa ako makaka-attest na magagaling talaga sila guys. Plano ko magpa-PMS dyan, siguro nag 20k tayo, no, dyan tayo magpapa-PMS. And yung isa pa, yung Jack and Wilson ba yun? Yun, Jack and Wilson, yung parang may po ng Rottweiler, parang ganun. Yun, kilalang kilala yung guys dito sa Bad Santos, and sa QC meron sila, I think. Sikat na sikat yun. So ngayon medyo traffic guys, no? Nasa Blooming Street kasi tayo. So yun lang naman, no, kasama sa magiging gastos nyo. So ang topic ko naman kasi talaga dito kung magkano yung nagastos ko ngayon dito sa sasakyan. So yun guys, no, more or less mga 7 plus, no, kulang 8,000 lang, no. Kumbaga na PMS mo na, tapos alam mong maganda yung langis, no, yung pang SUV na fully synthetic ng Shell, no. Maganda talaga guys, no? Yung Delo nga, marami man narinig, maganda rin yung Delo yung Shell pa, di ba? Sino bang pinaka-top? Si Shell naman talaga, di ba? So kung pipili kayo guys, choice nyo yan, prioritization pa rin. Kung kaya naman ng budget, go sa Kasa, di ba? Sino bang ayaw sa Kasa, di ba? Kung kaya naman ng budget mo. Pero kung medyo marami kang priority or pwede rin yun guys, no? Sa totoo lang talaga, pwede talaga, no? As long as naman yung makina hindi mo kayang sirain ng 5 taon yan. Usually ang warranty hanggang 3 years lang, di ba? Usually hanggang ganun ang warranty guys, no? Hindi ko lang alam ngayon kasi marami tayong naririnig daw, gawa natin ng topic na medyo ang Toyota ngayon guys. Nagkaano na sila guys, meron ng yung iba, may nakita na ako si Rodipi guys. Kumbaga parang I think threatened na sila sa guys, sa sales ng iba, no? Like ng sales ng
Kung alam mo yung sales ng ano guys, ng BYD, sinasabi nila na ghost lang yung info nun. Talagang okay yun guys. Sasabihin ko sa inyo, mukhang threatened sila kasi nag-iiba eh. Baka makakita tayo future niya na yung ano, yung Toyota may mga 0DP na, tapos dun sila sisikat ulit, no? Alam mo, mga ganun. Actually may mga 5K all in pa sila, may mga ganyan-ganyan. So guys, yung mga BIOS, no? Shoutout sa mga naka-BIOS na tito dyan. Pinaka ano, kumbaga NMAX ng ano yan guys, NMAX ng mga motor yan, yung mga naka-BIOS, no? Yung mga naka-manual trailing na BIOS dyan guys, no? Shoutout. So hopefully, no, yung mga ganitong topic, no, nakakapagbigay sa inyo ng interest. So more or less this month talaga yung main na gastos natin dito sa sasakyan niya lang naman, no, kasi nasabi ko naman din sa mga previous videos natin na usually naman talaga yung ano, yung diesel ko lang naman, kasi dito lang naman ako mga more or less 6 km papunta, 6 km pabalik. Mga nasa ano lang naman ang gastos ko guys, no, mga 4K lang ako monthly, no? So patipid pa rin talaga siya. Tapos hindi naman naubos yun, lagi naman at least may mga kalahating tangke, ganyan. So depende, no, depende yan sa nagiging gastos. Kung nandito ka pa guys sa part na to, no, thank you sa panonood, no, kay DriveRx, no. Salamat sa ano, no. Ito naman ay komentaryo lang, no, personal view natin and some researches, no, when it comes sa pagsasasakyan, no. And yung ating ano guys, no, yung ating may mga nagtatanong kasi, no, yung profession natin na nurse tayo guys, no. Philippine RN and US RN tayo, no. So dalawang license natin, may license din tayo sa US guys, no, claiming kaya tayo magda-drive, no, in the future. Yung binibigay ko naman is yung mga gustong magano, no, makinig ng mga yung gusto ng manual, no, talagang manual trani titos dyan, no. Tapos tinitingnan kung okay ba yung manual, no, lalo kung SUV yung tinitingnan, di ba? Kung nandun sa part na gusto magpalit ng sasakyan, no, like me, no, nag-upgrade kami, no, so from small car nagtalon sa SUV, ano yung pakiramdam. Ito yun guys, hindi lang yung pakiramdam, sama na natin gastos, no. So yung gastos guys, siyempre medyo nag-leap up, no. Pero sabihin ko sa inyo, yung presyo ng ginagasolina and dinidiesel ko parang nasa ganun lang din guys, hindi naman sobrang layo, no, ng itinalon. Parang nasa ganun lang din, no. Kumbaga hindi ka nalalayo sa ganung ano. Mas matipid syempre yung mga small car kung ano, pero it depends sa priority mo. Kung marami kang sinasakay, syempre mas maano rin yun, nahirapan yung makina, mas ano. Unlike to kasi malaki yung makina, kahit papano konting ano lang, yung torque niya kasi konting piga mo lang, hindi masyadong nagko-compensate. Naalala ko kasi yung sa Wigo namin, no, although talagang the best na hatch yun for me, no, more or less pag hinahato ko 3,000 RPM na siya or ano, mas mataas pa minsan mga ganun para lang ma-reach ko yung ano. Pero doable guys, no, kaya mo mag-overtake 100, nakaka 100 ka rin naman, no, point A to point B, wala guys, panis, no, panis talaga, napagudpod ko yan. Tapos ilang beses nakapagbagyo, no, lalo to, no. Ito nakaisang pagudpod to, no. So in my experience talagang the best to, no. So kung change oil lang din yung iisipin mong gastos, kung kaya mo naman sa kasa, go sa kasa, no guys. Kung medyo nagtitipid ka, piliin nyo kung ano yung best. Overall PMS natin this month, so yun nga, around 8K. I-rate natin yung kanilang PMS change oil, no, sa Shell, no, yung bagong bukas sa Shell dyan malapit sa Fisher Mall Malabon. Yung less 8K mo para sa ganun, kasama na yung underwash. Tapos yung ano, hindi sila nag-engine wash guys, kasi may another license pa daw na hinihingi yun. So ba, hindi sila bibira ng engine wash ang wala silang license guys, or training, no. So doon pa lang makikita mo na wow, okay to, diba? Yun lang naman guys ang ano natin, no, ang mga komentaryo natin ngayon.
hopefully soon, no, yung iba, no, na mga ano nito ma-meet natin, no, and makapag-drive test tayo ng ano, no, ng mga ibang SUV, guys, no, hopefully, no, para matry naman natin and makapagbigay din tayo ng comment. And sa mga nanonood, thank you po kung nandito pa rin kayo sa part na to, no, medyo mahaba-haba na yung ating talk. And thank you, guys, and I hope to see you soon on my next one. And ingat kayo, drive safe, and God bless.